Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakikita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Araw ngayon ng Miyerkules ng Abo. Araw ng sakripisyo. Sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma sa pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. Sa Ingles, Ash Wednesday. Yan, no? Magaling na kayo mag-Ingles ngayon, ano? Ash Wednesday, no? Ito ang simula ng 40 araw, 40 days nating paglalakbay patungo sa Pasko ng muling pagkabuhay. 40 days. Sa loob ng 40 araw, tayo ay maglalakbay. Tayo ay maghahanda patungo sa Pasko ng pagkabuhay. Kaya nga ito'y tinatawag na Kwaresma. Sabi nyo nga, ibig sabihin 40. Kwaresma, 40.
Bakit 40? No? Sa lumang tipan, ang mga Israelita ay nanatili sa disyerto ng 40 taon bago sila pinahintulutan ng Panginoon na makapasok sa lupang pangako. Yung 40 years na yon ay panahon ng paglilinis sa kanila bago nila marating ang lupain ng pangako. Imaginein mo, walang silbi ang paglipat mula sa lumang buhay o sa Ehipto papuntang lumang pangako kung hindi ka naglinis, kung hindi mo inayos ang sarili mo, kung hindi ka naghanda. Imaginein mo, kaya nga ang isang estudyante, hindi ba, nag-aaral ng mahabang panahon bago siya pumasok sa buhay profesional. Hindi pwedeng shortcut. Aalamin mong lahat. Hindi pwedeng grade 1, pagkatas ng grade 1, graduation na agad ng college. Hindi pwede. Paghahanda yun para sa isang mas malaking buhay, mas malaking responsibilidad, mas mabigat na obligasyon. Kaya nga, parang pag-aasawa. Hindi pwedeng basta-basta papasok sa pag-aasawa. Dapat pinaghahandaan. Ito yung paghahanda. 40 years ng paglilinis mula sa lumang buhay patungo sa bagong buhay. Samantala, sa ating bagong tipan, si Jesus ay nanatili sa disyerto. Ilang araw at gabi? 40 din. 40 araw at 40 gabi kung saan siya nanalangin at nag-ayuno bago nagsimula ng kanyang pampublikong ministeryo. Hindi pwedeng banat ng banat, no? 40 days and 40 nights naghanda ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pag-aayuno. Pinaghandaan niya bago siya nagministeryo. Kaya naman, sa loob ng 40 araw, tayo ay maghahanda. Tayo ay maglilinis ng ating sarili na siyang tinatawag nating paglalakbay espiritual. O sa Ingles, spiritual journey. Sabihin nyo nga, 3 bagay ang tinuturo sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo kung anong gagawin sa ating paglalakbay espiritual. Una, almsgiving. Sabihin nyo nga po. Sa Tagalog, paglilimos. Ang paglilimos ay isang kawang gawa. Sa Ingles, charity. Tinuturuan ko kayo mag-Ingles, no? Maganda yan, no? Kawang gawa. Kung titignan natin ang salitang kawang gawa, 2 beses inulit at makikita ang salitang awa. Tama ba? Marahil ito ang buod at puso ng kawang gawa. Ito ang buod at puso ng almsgiving. Merong awa. Ang maawa. Kaya nga, sinasabi ni Jesus, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mong makaingay. Dahil hindi yan ang totoong kahulugan ng awa. Pag naawa ka ba, sinasabi mo? Merong iba, sinasabi, no? Naawa ako, kaya nag-abot ako. Naawa naman ako sa'yo, o eto na nga. Di ba, mayroong ganon? No? Hindi totoong awa kapag ipinagmamakaingay mo. Hindi totoong awa kapag pinagsasabi mo. Dapat tahimik mo tong ginagawa. Ginagawa mo ng lihim. Dahil ang pagtulong na ipinagmamakaingay
ay hindi awa, hindi kawang gawa, kundi kawang ngawa. Malinaw? Ha? Ang awa na ipinagmamakaingay, hindi kawang gawa, kawang ngawa. Anong unang gagawin? Almsgiving. Pangalawa, sacrifices. Sabihin nyo nga, tininan ko po yung kahulugan ng sakripisyo. Oh? Ito yung pagkakalarawan ng salitang sakripisyo. No? Ang sakripisyo daw ay laging nagpapahiwatig ng pag-iwan sa di komportableng kalagayan. Ang anumang bagay mula sa iyo, kapalit ang isang pakinabang na pwedeng para sa iyo o para sa ibang tao. Pag-iwan sa komportableng kalagayan. Halimbawa, no? Natulog ka kagabi. Natulog po ba kayo? Tingnan nga yung katabi mo. Mukhang tulog na eh. Ha? Di ba natulog ka kagabi? Komportable. Tama? Tama ba? Bumangon ka. Tama? Bumangon ka ba? Bumangon. Siyempre, kaya nga ako nakapunta dito, Father, di ba? Bumangon ka. Pumunta ka sa simbahan. So mula sa pagkakahiga na komportable, malamig-lamig pa, no? Ang sarap pa matulog, no? Bumangon ka, gumising ka. Umalis ka sa komportable at pumunta ka, nagsimba. No? Hindi komportable. Bakit? Nakaupo. 'Di ba? Ang hirap naman nakaupo. Sana ngayon nakahiga ka pa, 'di ba? Sana ngayon tuloy lang ang tulog kasi malamig, hindi ba? Pumunta ka sa simbahan para magsimba dahil Miyerkules ng Abo. Dahil magpapalagay ka ng abo. Yan yung sakripisyo. Iniwan mo yung komportable mong kalagayan patungo sa hindi komportable. Pero tingnan mo yung katabi mo, tulog din. Iniwan ba niya ang komportableng kalagayan? Hello? Yan. Kayo na magsagot niyan, ha? Binigyan ko na kayo ng example. Ganun yun. Kaya nga, ang taong nagsasakripisyo, sinusuko ang komportableng buhay. Yung magulang, komportableng kumain, pero binigay mo ang isusubo mo sa anak mo, sakripisyo. Yung nandito ka sa Pilipinas, komportableng buhay. No? Umalis ka ng ibang bansa para sa pamilya, sakripisyo. Yung mag-aral. Mag-aral. Ang hirap mag-aral. Tama? Mahirap. Mahirap. Pero ginagawa mo ito para sa pamilya mo, para sa kinabukasan mo. Sakripisyo. Ang galing, no? Ang ganda ng sakripisyo. Yung iniiwan mong isang komportableng buhay para sa iba. At yan yung sinasabi ng Ebanghelyo. Ito yung tinuturo ng Ebanghelyo, ang simpleng sakripisyo sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ano yung pag-aayuno? Yung hindi kakakain. Pipigilan mong sarili mong wag munang kumain. Hindi para magutom. Hindi para mag-diet, no? Hindi. Pipigilan mong sarili mo para sakripisyo sa iba. Kaya nga, kapag ikaw ay hindi kumain ngayong araw na ito, kapag ikaw ay nagpigil ng iyong pagkain, kapag ikaw ay nagtimpi nang wala namang pagbibigay sa iba, hindi yan sakripisyo. Anong ginawa mo? Wala. Nagpigil ka lang. Ang ginawa mo, obligasyon. Hindi. Ang pag-aayuno ay hindi obligasyon, kundi isang sakripisyo. Hindi ka kakain, pero yung dapat ikinain mo, ibibigay mo sa iba. Yun ang sakripisyo.
Ganon ang tunay na sakripisyo. Kaya nga ang pagpunta sa abroad, kung para yan sa sarili mo lang, hindi yan sakripisyo. Diba? Maraming ganon. Nag-abroad. No? Bakit? Tumakas lang sa pamilya. Tumakas sa responsibilidad. Gusto lang maging malago ang buhay, pero kinalimutan ang nasa Pilipinas. Ay, hindi yan sakripisyo. Kapritsyo ang tawag dyan. Diba? Kapag nag-aaral ka, para lang sa sarili mo, wala kang pamilya, wala kang pinag-aalayan, hindi yan sakripisyo. Para lang yan sa sarili mo. Ang sakripisyo, pag-iwan sa komportableng buhay, sa di komportable, para sa ibang tao. Ano yung pangalawa? Sacrifice. Ano yung una? Pangatlo, holiness. Sabihin nyo nga po, sa Tagalog, pagpapakabanal. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. At ang pinakasimpleng paraan ng pagbabalik loob sa Diyos ay ang pananalangin. Kaya nga, lahat ng nagbalik loob sa Diyos, ang unang ginawa ay nagdasal, nagsimba, pumunta sa simbahan. Kasi yun ang simple. Simpleng paraan ng pagbabalik loob sa Diyos. Dahil ang pananalangin ay paraan para makalapit sa Diyos. Kaya nga, sinasabi ni Jesus, ang pananalangin ay hindi dapat pinapangalandakan, kundi sinasarili. Dahil ito ay personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yan ang pagpapakabanal. Nagsisimula sa panalangin. Mga kapatid, ito ang hamon ng ating paghahanda para sa Kwaresma. Hamon ng araw na ito. Hamon ng Ash Wednesday. Ang araw ng A. S. H. Pag binasa mo, ash. Mamaya, magpapalagay ka ng abo, ng ash sa iyong noo. Paalala na mag-almsgiving, mag-sacrifice, at magpakabanal, holiness. Pero ang paalala ni Jesus, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao ang ginagawa ninyong kabutihan. Amen? Amen. Paalala po, ngayong araw na ito ay araw ng pag-aayuno po. No? 18 to 60 years old, fasting. Pagka 61 above, pwedeng abstinence na lang po. No? Abstain. No? Yung piliin na lang, wag na munang baboy. Kasi kailangan uminom ng gamot, di ba? Yung mga senior citizen natin. No? Pero, pwede ka magsakripisyo sa ibang bagay. No? Ano yon? Chismis. No? Huwag ka muna makipagchismisan. No? Hindi mo ikamamatay pag hindi ka nakipagchismisan ngayon. No? Ano yon? Pagmumura. Yan. No? Madami tayong pwedeng pagtiisan munang wag gawin sa araw na ito bilang ating, siyempre, pag-aalay. No po? 14 years old up to 18 years old, abstinence. No? Abstinence. So again, 80 to 60, fasting. Okay? Tapos 61 and above ay abstinence. Tapos yung 14 years old, bago mag-18 to 17, abstinence. No? Isda muna. No? Ano ibig sabihin ng fasting natin? One full meal. Hindi naman wag kumain. One full meal lang. No? Pwedeng yun yung lunch mo, pwedeng yun yung dinner mo, o almusal mo, isang kain lang. Yung the rest, small portion lang. No? Pwedeng tinapay lang, 2. Okay ba yon? 2 tinapay lang ha? Pero huwag yung gantong monay.
Ha? Alam nyo na yan. Malalaki na kayo. Ano po? Ito ay ating paghahanda para sa mga mahal na araw. Ito naman ang ating munting sakripisyo sa Diyos at sa kapwa-tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas.